Huwag po tayong panghinaan ng loob kung walang nagmumuslim sa ating pagdadawa or kunti lang yung tumatanggap sa ating mga da'wa. Subhanallah mga kapatid. May mga taong ibinabase nila yung tagumpay ng da'wa nila sa pagmumuslim sa kanila ng mga tao. Mali po yan mga kapatid sa Islam. Sapagkat yung tagumpay ng da'wa natin mga kapatid ay nakabase sa pagiging tama ng ating niya, pagiging tama ng ating intensyon, pagiging tama, lehitimo ng ipinapangaral natin na ito ay mula sa kitab at mula sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at pagiging tama ng kaparaanan kung papaano natin ipinaparating ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan po nakabase, diyan po nakabatay ang pagiging matagumpay ng da'wa ng isang da'ya. Hindi po nakabase sa pagtanggap dito ng mga tao kaya pagmumuslim, pagsasyahada ng mga tao. Si Noah nga si Propeta Noah alayhi salam. Ilang years siya, ilang hundred of years siya nagda'wa sa kanyang kaum, sa kanyang mga tao. Ilan lang mula sa kanyang mga tao, mula sa mga tao sa kaniyang kapanahunan na pinagdadawatan niya, ilan lang sa kanila ang nagmuslim. Ilan lang sa kanila ang tumanggap sa da'wat ni Noah alayhi salam. Propeta yun mga kapatid. Subhanallah mga kapatid. Hindi po nakabase sa dami ng napasyahadat natin sa ating pagdadakwa yung tagumpay ng ating dakwa. So ikaw bilang da'ya mga kapatid, bilang da'ya, dapat ang iyong isaalang-alang ay ang iyong intensyon. Dapat ikhlas ka, tama ang iyong intensyon. Kaluguran ni Allah ang iyong intensyon. Pangalawa, dapat lehitimo, tama na aral yung ipaparating mo sa mga tao. Pangatlo, dapat tama ang kaparaanan kung papaano mo ipinaparating sa mga tao ang aral mula sa relihiyong Islam. So yan po ang lagi nating isaalang-alang. Huwag po tayong magmadali. Huwag po tayong umasa sa dagliang bunga. Huwag nating pilitin yung mga tao. Yung iba kasi iba yung kanilang intensyon. Pasintabi lang. At ito ay nangyayari itong shahada scam na tinatawag. Baga ay para lang mayroon silang may record or mayroon silang may picture na maipapasa nila sa mga sponsor nila, kahit na pinipilit lang yung nagsyahada or ginamitan lang ng ipinagbabawal na teknik sa pagpapasyahada ng tao, alam naman niya sa kanyang sarili na hindi talaga tunay na nagmuslim yung tao kasi ginamitan lang niya ng ipinagbabawal na teknik. Marami kasi yung teknik doon Subhanallah, kung gagawin lang na panloloko yung pagpapasyada, maraming teknik dyan. Pero hindi yan ginagawa ng isang matinong da'ya. Hindi yan ginagawa ng isang matinong da'ya na niloloko niya kanyang sarili. Nakikipaglokohan siya. Subhanallah, mapasyahada lang yung tao. Mayroon lang silang may pasa sa kanilang mga sponsor. Kasi kung walang syahada na wala silang may pakita na wala silang sponsor. So mali po yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag po tayong maging desperado sa pagpapasyahada. Huwag tayong panghinaan ng loob kahit na hindi yan nagmuslim. At least na naiparating mo sa kanya kahit yun lang, basta tama yung pamamaraan, tanggap na yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. At malay mo, yung pinagdawatan mo na yan, hindi man nagmuslim sa'yo sa oras na yan. At least nabuksan ang kanyang isipan sa punto na yan. Ganito pala ang Islam. Mag-iisip yun. Maaring magtanong pa yun sa ibang mangangaral. Maaring makinig pa yun sa ibang da'wa. Tapos doon na sila mag-Muslim. Do you think na wala kang parte doon sa kanyang pag-Muslim kasi hindi sa'yo nag-Muslim? Hindi sa'yo nagsyahada yung tao na yun? Hindi. Hindi ka lulukuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ni Allah na sa'yo nagmula iyon. Dahil sa'yo nabuksan ang kanyang isipan, hindi man nag-Muslim sa'yo sa oras na yun, pero nabuksan yung kanyang isipan na nagdulot ito ng kanyang pagpapatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman sa katotohanan hinggil sa Islam hanggang sa ginabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So may parte ka doon. Ito mga nakikita natin na nagsasyahada sa social media na makukontak na lang itong mga ustad-ustad, nais kong mag-Muslim.
Pwede mo ba akong tulungan? Hindi naman sila yung nagdawat sa kanila eh. Maaari nakapakinig sila sa ibang mga ngaral. Hindi sila nagsyahada sa panahon na yon. Pero ipinagpatuloy nila yung pag-aaral sa Islam. Nakikinig sila sa mga da'wa sa social media. Hanggang sa nakita nila itong mga ustad sa social media, nag-message sila, Ustad, gusto kong mag-Muslim, tulungan mo ako. At ito nga, nakikita natin yung iba, mga online syahada lang. So, hindi naman sila yung nagda'wa nun. So, iisipin ba natin na dahil sa kanila nag-Muslim, sila yung isusulat na nakapagda'wa sa kanila? Hindi po mga kapatid. Mayroong reward doon ng kung sino yung tumulong sa kanila sa pagpapasyahada, sa pagtulong kung papaano siya makapagsyahada, makapag-Muslim. Pero yung pagdadawat, ititingnan yon kung sino yung nakapagdawat sa kanya. Sino yung naging dahilan na nabuksan yung kanyang puso hanggang sa siya nag-Muslim. So, hindi tayo lulukuhin ni Allah. Basta't maging tama lang yung intensyon natin, pamamaraan natin, laman ng ating da'wa. Ipaubayan na natin kay Allah ang resulta ng ating da'wa, mga kapatid sa Islam. At hindi tayo lulukuhin ni Allah.